Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa panibagong kalakasan na pinagkaloob niya sa atin. At, salamat din sa birthday celebration ni Sister Alice na 701. 701. Ang saya mga kapatid ng mga nagdaan nating mga araw ng fellowship. At kung pwede lang talagang wag nang matigil, wag nang maputol at tayo ay tuloy-tuloy na hanggang doon sa eternity mga kapatid. Which is nasisilip na at pinapasilip na sa atin. Nasisilip ni Sister Abby at tayong lahat ay bahagi doon mga kapatid. So, tama. It's just a pain. Lahat naman tayo may pain eh. Pain. Pero, pain lang yan eh. Pamilya tayo ng Panginoon at ang lahat ng nasa Kanya ay nasa atin. Sabi ng isang awit, must Jesus bear the cross alone. Di ba? Ang ganda ng awit na. And all the world go free. Well, there's a cross for everyone and there's a cross for me. Sabi nga. So, dahil ang lahat ng nasa Panginoon ay binuhos niya sa atin. Kaya may mga pagkakataon na dadaan din itong laman na to. Ang Panginoon nga ay Diyos na nanahan sa laman, mismong Diyos, Pero dinanas niya lahat ng mga yan. Tayo ay wala naman tayong pinagkaiba sa Panginoon. Yun lamang pagdating natin ang naiba sapagkat tayo ay virgin birth. Tayo ay dumaan sa sexual na kaparaanan at ang Panginoon ay sa virgin birth. Nevertheless, we came from the same source. No? At nakakagalak na ang lahat ng ito ay binuksan na sa atin upang pagaanin ang lahat ng ating nararamdaman. Actually, maliban ma-change ang laman na to, yung kagaanan ay unti-unti mo lang yung mararamdaman. Diba? Kasi until nasa flesh tayo, sabi ng mensahe ay it will always bother you all the time. Itong flesh na to. At salamat sa Panginoon. Ang pinakamahalagang bahagi ay yung malaman mo ang hiwagang ito ng Panginoon. Meron kang panlaban, Meron kang laban at alam mo ang mga bagay na nakalatag dyan sa iyong harap. Lahat ng dadaanan mo ay pag dito sa laman, i-expect mo talaga na makalaman ang dadaanan mo at lahat ng kasakitan ay dadaanan mo. Pero pagka tumingin ka doon sa finish na kalagayan na ginawa ng Panginoon, spiritually ay makikita mo at madadaanan mo siya ng maluwag na wala ito. Lang to, tinapos na ito ng Panginoon. Ang ganda ng testimony, mga kapatid, na ang Panginoon ay ayaw niyang ilihim sa atin eh. No? Unti-unti pinapakita niya until masanay tayo sa ganun. Alam mo? Hanggang sa, kasi kung minsan magugulat ka talaga eh. Bakit ganito? Nakita ko si ganito. Hanggang sa masanay na tayo mga kapatid kasi ito ay maging normal na sa ating buhay na nakakita tayo beyond the curtain of time. Nakita natin yung mga kapatiran. And one day mga kapatid, lahat, puno na tayo talagang makita natin sila na sabay-sabay and that's it mga kapatid. We will drop this curse at tayo ay aalis na. Kulang kasi pag nandun tayo when we are in the Spirit of God with the brethren, lahat, kulang talaga tong oras na to sa mga creature of eternity eh. Talagang bibigay lang yung mata mo kasi nagsasalita ka habang natutulog ka ng ganyan.
Pero ang sarap ng fellowship, mga kapatid, sa bawat isa sa atin ay may patotoo patungkol sa ginawa ng Panginoon. At tayo ay nagagalak sapagkat sa kabila ng mga yan, meron tayong negatibong bagay na dinaanan dito sa lupang ito. At magkukwentuhan tayo doon na kung paano tayo pinush, no? Paano natin nalampasan yung mga yan. Paano ba nalampasan yung pagkakapako mo sa krus? Di ba, no, mga kapatid, no? Kaya salamat sa Panginoon at pinagagalak niya ang kanyang nobya. Kulang pa itong ano na to, yung mga bagay ang nilagi natin sa lupang ito. Sa titignan mo, ang tagal na, di ba? Pero Sister Alice nga 70 na. Pero parang ano yun. Anyway, it's just a number. Oo. Tayo ay creature of eternity. Tayo ay lumikha. No? Kaya ang lahat ng bagay na ito, ngayon pa lang ine-enjoy natin, mga kapatid. No? Yung bang pinapakita sa iyo ng Panginoon na ganito mangyayari, ganito, tama. And it will isasantabi nito lahat ng mga trials na nararanasan mo. No? So, sa 1 Peter 1:3-5, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which, according to His abundant mercy, hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven to you. So, dito pa lang, mga kapatid, nai-enjoy mo na kung ano yung ni-reserve sa iyo ng Panginoon. Di ba? So, ito ay pasilip pa lang. Tayo nagagalak na, mga kapatid. What more pagdating na natin doon? Pagdating natin doon, sabi ng prophet, natatandaan ko sa isang talata, sinabi niya, sa tingin mo, ang gera ay maingay. Sa tingin mo, ang mga bombs and mga putukan dyan o yung mga pagputok ng mga bulkan ay maingay. One time, pagdating natin doon, higit na maingay sa kagalakan, mga kapatid. Sapagkat kita mo, kung sa palagay mo ay tahimik ang kalangitan, nagkakamali ka. Sapagkat ang joy na nandoon, mga kapatid, is beyond sublime. No? Aba, dito, kung hindi mo maibulalas dito yung pagpupuri sa Panginoon, nakikita mo, lagi tayong in-encourage ba? Pagka magpupuri ka sa Panginoon, huwag mong pakialaman yung kapatid mo dahil siya nagpupuri din eh. Diba? Nagpupuri din siya talagang sa Panginoon. Kaya lang iba-iba lang tayo ng pagpupuri na Panginoon and yet, we love to serve the Lord. So, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. So ito ay nahayag na, sabi natin kanina, lahat ng mga naka-reserve na yan, unti-unting binubuksan sa atin ng Panginoon, unti-unting pinapakita sa iyo, mga kapatid, kaya tayo ay nagagalak. Alam mo, ang buhay ng pagiging bride ay, hindi ito gaganon yung balikat mo. Di ba? Sabi ng iba, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Sa akin ay totoo yun, mga kapatid. Dapat maging totoo yun. Diba? So nung tayo ay, nung siguro partiality pa ang pinapahayag sa atin, o hindi pa tayo nakabalik talaga kung sa ano sa atin. So lahat ng pagsubok, inaari mong, talaga naman talagang lumalaglag yung balikat mo, Lord. Ano ba na? Pagsubok na naman. Pagsubok na naman. Di na nawala tong pagsubok na to. So laging ganoon, kaya sasabihin mo dati, ang akala natin dito, mali yung kanta na yan. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Pero sa katotohanan, ito ay totoo sa nobya ni Kristo, mga kapatid. Sapagkat ang kadahilanan ay ipinahayag sa Kanya yung isang bagay na sukat niyang ikagalak talaga. No? At ito ay yung malaman kung sino siya. Diba? Roll call Roll call, talagang tinawag niya yung mga pangalan. Ano ba, mga kapatid?
Hindi ito biro-biro na tayo ay isang hindi kilala sa lipunan dito sa mundong ito, maaari lalong-lalo na kapag ikaw ay katrabaho ka lang o kung ano, 'di ba mga kapatid, may ano ka hindi mo alam kung anong gagawin mo para makaraos ka sa araw-araw, mga ganyan. At mga bagay na the same like at ikaw ay halos humakbang, mga kapatid. Pipilitin mo na makapaglingkod sa Panginoon. And yet through it all, mga kapatid, ang Panginoon ay hindi siya nagkulang sa atin, mga kapatid, no? So, by faith, talagang nakatago sa pananampalataya mo ang mga bagay na ito na hinanda ng Panginoon, mga kapatid, no? Na ready to be revealed sa ating huling panahon na ito, mga kapatid. Now, ito yung panahon, mga kapatid, na hindi na natin dapat ini-entertain yung mga gawa ng kaaway. Ito yung panahon, mga kapatid, na pinalakas tayo ng Panginoon eh. Huwag mo itong dalhin sa kahinaan. Kung ibinigay na sa'yo, alam mo, sabi kanina, pagka ikaw ay may karamdaman, lahat halos sama-sama na. Lalo na kapag may karamdaman ka sa bulsa, lahat yan, apektado, mga kapatid. Interconnected yan eh. Kaya yung mga pitaka natin, konektado yan sa isip mo. Konektado sa tiyan mo, ganyan. Konektado sa sikmura, sa puso. Konektado sa mata, mga kapatid. Kasi mga wallet natin parang sibuyas yan eh. Pagbukas mo, walang laman. Paluluha ka. Parang naghihiwa ng sibuyas, di ba? O parang sibuyas yan. So, konektado sa mata. Siyempre, sa mata. Luluha ka. Tapos, sa puso, sasama yung damdamin mo, wala ka na naman pera. Maa-atake ka pa nga minsan eh. Di ba? O, sakit sa tiyan niya, nagugutom ka, wala pang kulang eh. Di ba, mga kapatid? So, ang lahat ng yan ay konektado sa ating mga pitaka. Pero mga kapatid, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Sapagkat prinobide ng Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan ayon sa ating pananampalataya. Di ba? Ang pananampalataya ay walang harang, walang limit. Ito ay sandata sa mga bagay na hindi mo nakikita. Ang susi niyon ay huwag mong alisin yung pagtitiwala sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay lagi siyang sumasagot sa ating mga dalangin at siya ay higit na maganda ang kanyang timing kaysa sa gusto natin. Diba? Kasi tayo, pag humingi tayo sa Panginoon, hindi mo pa natatapos yung panalangin mo, gusto mo nandiyan na yung sagot. Diba? Ganyan tayo, mga kapatid. Pero ang Diyos ay lagi siyang nasa tamang alam mo, mga kapatid, at tayo ay hindi kinakailangan kailanman mawalan ng tiwala sa ating mga sarili, mga kapatid. So, sabi ko, this is no longer time to entertain Satan, to entertain the devil, no? Yung mga word ng enemy, hindi na dapat yan na nagwawagi pa sa atin. 'Di ba? Yung lagi nating sinasabi na ang hirap ng buhay. May problema, may sakit, may ganyan. Alam mo, tuwan-tuwa ang diablo diyan. 'Di ba? Kasi the moment na sinabi mo, pambira, wala na naman akong ginagamit ni Satanas yan upang pahinain ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Mga kapatid. At lalo niyang gagatungan yan eh. Lalo niyang gagatungan yan. Samantalang mga kapatid, ibinigay na ng lahat ng Panginoon sa'yo. Ipinakita niya. So kanina sabi, tama yun eh. Sakit lang yan eh. Kung nararamdaman mo, masakit lang eh.
Diba? Eh ano kung masakit? May pangako after this na yung kagalingan ko ay eternal at hindi na ako kailanman magkakasakit. Hindi, di ba? Ngayon, dumadami na yung buhok kong itim. Dati puti lahat. Kasi papunta na tayo talaga dun sa mga kapatid, no? At mapiplease mo ang Panginoon ayon doon sa pananampalataya mo doon sa kanyang salita, no? So, wala nang bahagi si Satanas sa atin, mga kapatid. Wala na siyang bahagi na anong sabi sa quote ay don't dig him up. He is dead. At yung mga maaalala mong mga bagay na ginagawa niya, wag mo nang alalahanin yun. Alalahanin natin palagi kung ano yung gagawin ng Panginoon, kung ano yung ginawa at ginagawa ng Panginoon sa iyo, mga kapatid. And there is no powerful thing sa mundong ito than the Word of God. Which the Word of God is you. The Word of God is in us, mga kapatid. Diba? Yung declaration ng bride, yung salita ng bride, mga kapatid, ay powerful. He can bankrupt heaven for you sa lahat mong sinabi. Kaya lang nasa right time palagi ng Panginoon upang ma-appreciate mo at higit kang mag-rejoice sa lahat ng bagay. Bakit nangyayari ang mga bagay nito sa iyo? Sapagkat merong purpose ang Panginoon. Sapagkat meron siyang gustong patunayan at meron siyang gustong gawin sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Di ba? Ba't ba ako nagkaganito? Tapos along the way, marirealize mo, kaya pala, Lord, ang dami mo palang nilagay sa aking daraanan na mga nasa mind mo before the foundation of the world. Nasa mind natin before the foundation of the world na walang chance na makita ang Diyos, na maunawaan ng Diyos. Pero sa pagdaan ng kanyang bride, di ba? Sa pagdaan ng kanyang nobya, ayun pala ang purpose. What is the purpose of you being the bride of Christ is to give life. And how are you going to do that, mga kapatid? By your presence. No? Yung presence mo lang, mga kapatid. Kaya nag-rejoice ang mga angel na makita nila yung kanilang queen. Yung kanilang queen, grabe pala tong queen na to. Alaman lang siyang ginawa. Lumakad lang siya. Yung daanan ng kanyang anino nabibigyan ng buhay. Di ba? Anong klaseng reyna yan? Kaya tuwa yung noong hindi pa nila maunawaan at ikaw ay bata pa, talagang hindi pa bukas ang selyo at nakatago pa, nakakubli pa yung masterpiece ng Panginoon, yung kanyang reyna, nakalihim pa, mga kapatid. Takan-taka itong mga anghel eh. Diba? Diba? May kasama pang baknal yun. Talagang takan-taka siya. Binabantayan ko tong batang ito, mapangupit naman. Binabantayan ko tong bata na ito, pagkatigas-tigas naman ang ulo. Utusan ng nanay, wait lang. Wait lang. Teka lang. Diba? Mga kapatid, pero nung buksan ng selyo at ipakita ng Panginoon, alam mo, nakita nila, kasabay ng nakita natin kung sino tayo. Nakita ng mga anghel, ay grabe, yung pagpupuri niya talagang nakumpleto yung pagsamba nila sa isang buong Diyos sa pamamagitan ng paglalantad ng Diyos sa kanyang sarili sa huling panahon na ito. Diba? So ikaw, sa pamamagitan ng iyong salita, masasabi mo talaga na ikaw, let your yea be yea. Diba? And no be no. Kita mo nga yung birthday celebrant natin. Napapagalitan na tayo tuloy. Karapatan niya yun. At tama yun, mga kapatid. Nangako ka sa akin, birthday ko. Yun lang ang pinakaregalo mo, yung presensya mo. Pinagdamot mo pa sa akin. Aba, sumpain ng lupa. Lupa. Huwag niyong hintayin sabihin yun. Sumpain ng lupa. Aba, mauulit yung history, mga kapatid. Diba? Hindi, totoo yun, mga kapatid. Pag sinabi mo, pinangako mo, kailangan mong tuparin. Kaya ako, madalas akong mangako sa aking asawa at yun naman ay tinutupad ko siguro mga kalipas sa mga 1 o 2 taon.
Natutupad ko. 1, 2 taon, 3 taon. Mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon na tayo ay palaging pinagagalak, mga kapatid. So, wag na nating entertain yung mga gawa ni Satan, mga bulong ni Satanas. No? Laging ito ay, wala na tayong self-will eh. Di ba? Kasabay nung pagkawala nung self-will sa atin, yung less of me, wala na yun. Di ba? No of me, none of me and all of God, mga kapatid. So, ibig sabihin, yung will mo talagang lagi mong ibinibigay yan. The right decision is always yung salita ng Panginoon ang ating kinabubuhay na. Anyway, alam naman natin na ano ba ang importante sa atin, hindi yung anumang bagay sa mundong ito, kundi yung pagka-bride natin. Na hindi mo pwedeng ipagbili yan eh. Hindi mo pwedeng ipamigay, lalong-lalo na hindi mo pwedeng ipagpalit yan sa anumang bagay sapagkat nakilala mo na kung sino ka, mga kapatid. And dahil alam na natin kung sino tayo, mga kapatid, walang sakit na magugupo sa'yo. Magugupo ka lang, itong laman na to sakit, pero mga kapatid, subukan mong i-display, di ba? Satanas, nasusulat, sasamba ka sa iyong Panginoong Diyos. Sabi ng Panginoon sinabi ng Panginoon yan, si Satanas lumayo, umalis, di ba? Lalala nyo, it is written, di ba? Tapos sabi mo sa kanya, it is revealed. Sasamba ka lang sa isang kumpletong Panginoon. Nakasama ako doon. Kaya Satanas, di ba? This body will obey your confession. Pag sinabi mong magaling ka, huwag mong lagyan ng question mark sa dulo. Magaling ako, ganun. Pinagaling ako ng Panginoon. Huwag mong lagyan ng question mark, mag-iiba yung niyan eh. Magaling ako? Mag-iiba yun, di ba? Pinagaling ako ng Panginoon. Mag-iiba, mga kapatid. Hindi tayo ganun at this is the moment, this is the time, mga kapatid, na i-enjoy natin kung paano tayo nag-enjoy sa fellowship with the Lord, mga kapatid, habang pinag-uusapan natin siya. Ay mag-enjoy tayo sa lahat ng benefits na binigay niya. Sa lahat ng mga bagay na kasama ng kanyang salita na nasa atin, mga kapatid. No? Kasi alam na natin kung sino tayo. Now, sa 2 Corinthians 13:4 and 5, for though he was crucified through weakness, yet he lived by the power of God. Diba? So, tayo ay nabubuhay sa power ng Panginoon. Sa power natin, mga kapatid. For we also are weak in Him, but we shall live with Him by the power of God toward you. Yung power ng Panginoon, hindi niya yan ipapakita kanino pa man. Ikaw na magpapakita niyan. Nasa sayo yan. At hindi mo yan ipapakita na parang magic, mga kapatid. It's by the word, still by the word and your confession and lahat, and claiming, mga kapatid, lahat yan. So sabi niya, examine yourselves, whether ye be in the faith, prove yourselves. Ano yun? By not heeding doon sa mga trick ni Satanas. Di ba, mga kapatid? Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobate. Hindi ba alam, sabi niya, kung sino ka, sa madaling salita, kung ano ka, di ba? Ikaw ang pinanahanan ng Diyos ngayon. Ikaw yung, lagi nating naririnig na ikaw yung tree of life ngayon. Di ba? So meron kang authority, meron kang kapangyarihan kung ano yung binibigay mo sa iba, kung ano yung dinideclare mo sa iba na magaling ka na. At yun simpleng salita ng bride, mga kapatid. Simpleng salita ng bride, mga kapatid. Nangyayari sa iba. Nangyayari yan sa iba, hindi mo lang namamalayan. No? Mga kapatid. So, we are sons and daughters of God, mga kapatid. Di ba? And we must conduct ourselves that way. Kung ikaw ay anak ng hari, aba,
Huwag kang yuyuko-yuko na ano, lalong-lalo na sa kaaway. Huwag kang papayag na papaikutin ka ng kaaway kasi bukas na lahat sa iyo mga kapatid eh. 'Di ba? Ikaw nga ang may hawak ng setro. Si Satanas ay iikot lamang sa iyong mga palad. Kung anong sasabihin mo, gagawin niya. Susunod siya mga kapatid. Bakit? Ikaw ay anak ng hari. Ikaw ay nobya ng Panginoon. 'Di ba? So ikaw ay co-equal sa Diyos at lahat ng mga bagay. 'Di ba? Conjugal property kayo ng Panginoon eh. So ano ibig sabihin nun? Lahat ng authority, lahat ng power nasa sayo. Ano sabi ng prophet? Pag nandoon ka sa isang sitwasyon na kailangan mo siya, kailangan mo ba siyang tawagan? Panginoon, help me. Panginoon, nasan ka na? No, sabi niya. He's in you. He's in you. So you can speak the word at yun mga kapatid ay parang nagbubuhos kay Satanas ng malamig na tubig mga kapatid. Di ba? So, naalala niyo yung kwento ni merong isang mga tao na being sold for a slave doon sa Africa dati ano. Marami sila, binebenta sila mga ano. Pero meron dong isa na nakaganon lang siya, talagang ano siya, matikas, mga kapatid, matikas, no? At hindi siya basta-basta lang kikilos lang siya dahil hinahampas sila eh. No? Nilalatigo sila, so kinakailangan siyang. Pero sa kabila nun, mga kapatid, matikas pa rin siya. To find out pala, mga kapatid, ay siya ay anak ng hari doon sa kanilang tribe. Sa kanilang tribe. So dala-dala niya yung pagiging anak niya ng hari kahit nasan siya. No? Dala-dala niya yun at wala lang siyang power para i-project, mga kapatid, kung sino siya. Pero tayo, higit tayo doon. Hindi tayo slaves, mga kapatid. Di ba? Hindi tayo slaves, mga kapatid. Tayo ay bride ng hari. Tayo ay may-ari ng sangkalangitan at universe, mga kapatid. The Queen of Universe, mga kapatid. Which is greater than Esther, ano? So, tayo mga kapatid ay mas higit at hindi kailanman, mga kapatid, na dapat sukuan, kundi dapat magmanifest sa pamamagitan ng ating pananampalataya kung sino tayo. Panahon na ito, mga kapatid, ng uwian. Pag uwian ka na, mga kapatid, hindi mo napapansinin ang lahat ng mga nasa paligid mo. Wala ka ng panahon doon sa mga negatibong bagay patungkol na nilalagay ng kaaway sa atin. Ang lahat na nasa isip mo ngayon, malapit na kaming umuwi. Bahala ka na sa buhay mo dyan. Kung ano mang gusto mong gawin sa laman na ito dito, mga kapatid, ano? Malapit na kaming umuwi. And that's all. And that's my aim. That's my goal. Yung pag-uwi namin. And that's, we're just waiting for the going away. No? Dahil yung presence mo lang ang dapat at mahalaga doon sa going away na yon, mga kapatid, no? So yung squatter sa ating buhay, paalisin na natin ng tuluyan. Before, sa tingin natin yung old soul, yan ang squatter eh. 'Di ba? Yan ang squatter sa atin na siya ay ang mas higit na dumidikta sa iyo dati. But remember, the old soul has been killed. 'Di ba? Wala na siya, mga kapatid. So sa tingin mo, wala nang squatter dyan? Just because the old soul has been burned? Hindi. Wala na, totally annihilated na yung old soul sa'yo eh. Wala nang naiwan eh. Pero yung pagkatao mo, yan ang squatter ngayon dyan. No? Yan yung mas higit na, yan yung city of I. Alala nyo? Yan yung talagang gusto niya masunod. More than who you really are, mga kapatid. Gusto niya talagang angkinin. Di ba? Angkinin ang bilang ikaw, mga kapatid. Gusto niya siya limitaw. Itong pagkatao mo na to. Kaya nagkakaroon ng pride. Kaya nagkakaroon ng mga mararamdamin. Di ba? Kaya nagkakaroon ng
sensitibong pagdaramdamin, no? Yung pag-iisip, mga kapatid. Di ba? Kasi merong sariling, meron pa ring squatter dyan, which is yung flesh. Siya na ngayon yung squatter, not the old soul. Wala na yun, patay na yun. Ngayon, pag nakita mo yung dalawa, nagtatawanan, akala mo ikaw pinagtatawanan. Di ba? May masabi lang na konti, kulang na lang, magmura ka eh. Di ba? Kasi yung tao, mga kapatid, igugupo kanyang city of eye. Kung papaanong lagupo si Joshua na meron siyang komisyon na angkinin niya, gusto niyang angkinin at siya magtatagumpay. And yet, yung city of Ai na pinakmaliit, doon siya natalo. Diba? So, hindi na oras sa atin yun, mga kapatid. Yung, kanino ka nagiging sensitive? Kanino ka nagiging emotional? Sa Panginoon, hindi ubra. Oh. Hindi mo pwedeng iharap sa Panginoong emosyon. Oo. Titingnan ka lang ng Panginoon. Bahala ka sa buhay mo. Sino ka? Sino ka? Yung bride ka ng Panginoon na you have the authority to speak. You have the scepter, mga kapatid. Ask anything in my name. Diba? Ang Panginoon ba sinungaling? Sabi niya, ask anything in my name. Anything pala, Lord eh. Lord, anything sinabi mo eh. I ask this and I leave this to you. It will come to pass. Diba? Ay, huwag mo nang sabihin yung kapitbahay mo, Lord, sinusumpa ko yung kapitbahay ko. Huwag ganun. Hindi ganun, mga kapatid. Ang bride, alam mo naman, Lord, itong kapitbahay ko na to na napakasama sa akin, bigyan mo ng buhay. Huwag ganun eh. Ganun ang bride eh. Diba? Ang mga kapatid, let's not believe in Satan's lie, mga kapatid. Alisin mo na tong squatter na to, kaya natin nasabi, none of me. Now, all of God, mga kapatid na nasa atin, let this squatter move away. Huwag yung kikitlin mo tong laman na to para mauuna ka lang uwi, mga kapatid. Ganon, di ba, mga kapatid? So, salamat sa Panginoon. And we realize, mga kapatid, yung naghihinder sa atin, walang iba itong taong ito. Yung tumatawa sa atin, hindi naman yung mga kalaban mo, yung sarili mo. Kasi pag nakita mo nagtatawanan at nakatingin lang sa'yo, akala mo ikaw ang pinagtatawanan. May mga bagay na ganyan, mga kapatid. So, mga kapatid, hinaharang nito lahat ng benefits na supposed to be in-enjoy mo ngayon. Diba? Lahat ng mga bagay. Yung healing, na-discuss natin dati, almusal lang pala ng bride yan eh. Healing eh. Bakit? Kasi, pag sinabi mo, Lord, I'm healed. That's it. Oo, that's it. Kaya lang si Satanas talagang ibubulid na lang siya sa dagat-dagatang apoy. Isasaksak niya sa isip mo, no, you're not. No, you're not. Di ba? At meron siyang kapangyarihan na torturein yung isip mo bilang laman na to. But you are greater. Di ba? But you are great and you are the Word. You have the Word to say, Satan, you're just a bluff. Diba? Huwag mo sabihin, Satan, you're just a bluff. Magaling na ako? Huwag kang, magaling na ako? Lord, di ba magaling na ako? Huwag mong tatanungin ng Panginoon. Binigay niya na sa iyo yan, mga kapatid. Di ba? Because we have this great revelation na galit si Satanas. Paano ka nagkaroon ng totoong pananampalataya? Nung malaman mo kung sino ka. Diba? Na sinasabi natin at it's the faith of God in you. Not your faith. Yung faith natin, it's just a human faith. Yung thinking lang natin yun eh. Human mind. Abang meron kang gusto, ini-imagine mo sa sarili mong nangyayari. Ini-imagine mo at hinihintay mo, ina-anticipate mo mangyayari. Hindi ganun yung faith. Yung faith,
Sinabi mo na yan, let God do the rest. Di ba? Sinabi mo yan eh. Hindi ang Panginoon ay hindi siya sinungaling. At sino magpapatunay nun? Ikaw. Hindi iba. Ikaw, hindi makikita ng iba yan. Ikaw lang makakakita. Sapagkat sa iyo patutunayan ng Panginoon yan. Hindi, mga kapatid, kanino man, mga kapatid. At galit na galit si Satan dyan. Sa Revelation na yan. Diba? Knowing who you are, magiging invincible army ka. Sapagkat nalaman mo ngayon, aba, yung palang kalahati ng angheles ay akin pala yan. Ngayon mo lang nalaman. Halimbawa lang mga kapatid, halimbawa. Ang tagal mong nabuhay. Dito sa lupa na to, hindi mo alam kung saan mo kukunin yung pagkain mo. Diba? Sa loob ng 7 araw, 6 na araw, masakit ang ulo mo. Diba? Tapos biglang-bigla, nalaman mo sa'yo pala yung kalahati ng Angeles City. Nakapangalan pala yun, mga kapatid. Aba, lahat ng establishmentong nakatayo dyan, pwede mo singilin. Pwede mong palayasin. Di ba? Meron kang hawak na kasulatan. Alam mo yung lupang tinitirikan mo, na inuupahan mo ng milyon-milyon isang buwan? Sa akin yan eh. Oh. Walang magagawa sila. Kasi i-display mo na yung authority mo kung sino ka. Di ba? Spiritually speaking, mga kapatid, nasa atin ang titulo. Di ba? Bumalik yung titulo ng eternal life sa totoong may-ari. Di ba, mga kapatid? So it's more than that. At galit na galit si Satanas. Malaman yung mga bagay na yun. Aba, di ba? Kagaya ng mga politiko na nag-angkin ng mga lupa. Ayaw talaga nilang ipaalam doon sa totoong may-ari na sila yung may-ari. Di ba? Ipaglalaban nila, hindi, may titulo ko eh. Eh yung original niya, nasa kanya. Ayaw nila ipaalam. Ganon na ganon si Satanas, mga kapatid. Ayaw niyang ipaalam sa'yo na ikaw, mga kapatid, ay bahagi ng Diyos na kinatatakutan niya. Pero hindi niya pwedeng pigilin, mga kapatid. Kasi oras na ng uwian. Kailangan na nang malaman ng aking nobya kung sino siya. Kailangan niya na makita lahat ng authority, meron siya. Kailangan niya ma-enjoy lahat ng benefits na ibinigay ko sa kanya. At kailangan nating makita yun, mga kapatid. At kailangan nating ipakita kay Satanas na wala siyang magagawa sa atin. Diba? Spirit, body, and soul should be perfect. Diba? Because our Father in heaven is perfect. Oo, mga kapatid. So, perfect. Now, tignan mo. Sa revelation of Jesus Christ. Now, remember this. Christ in the true church is a continuation of the book of Acts. Diba? Continuation of the book of Acts, mga kapatid. Kung sila naghirap doon, papunta na tayo sa pag-uwi. Wala na yung paghihirap. Nasa atin ngayon yung mga claim lang lahat ng ginawa nila, mga kapatid. Diba? Hindi yung continuation na ipagpapatuloy natin kahirapan nila. Na tayo din, mga kapatid, ay magsasuffer din dito. Diba? Hindi, mga kapatid. Kundi ipagpapatuloy natin yung mga bagay patungkol sa uwian natin. At darating ang time na tatawagin natin sila pamamagitan ng mga salitang ito. And this is the day. Naririnig nila ang mensaheng ito. Kung paano tinawag tayo ng mensaheng ito, wala naman tayong alam. Basta lang tayo napunta rito eh. It's because something had called us. Di ba? Na malagay tayo sa ating posisyon. Na mai-reveal sa atin ang ating posisyon kung sino tayo. And then that same message, yan ang tumatawag sa kanila, mga kapatid. Habang ito ay ating pinipestahan, habang tayo nag-e-enjoy sa salitang ito, yun yung time na naririnig nila at tinatawag sila ng mensaheng ito. Di ba? And yet, one day, sama-sama tayong lahat, mga kapatid, na nakikita natin itong preview na to. Tignan mo, mga kapatid, tayo pa lang eh.
Tayo pa lang dito, kasama natin mga kapatiran dyan sa Pasig, sa Bisaya, yung the same na tumanggap ng kabuuan ng mensaheng ito, mga kapatid. Parang talagang yung puso mo, hinahatak na talaga sa pag-uwi. Napansin nyo, pag tayo magkakasama, mga kapatid, ayaw mo nang tignan yung paligid mo. Kaya lang talagang sumasagi sa isip mo yung labada. Diba? Pero ang katotohanan yan, ayaw mo nang iwanan eh. Kaya questionin mo yung sarili mo kung bakit hindi ka nag-e-enjoy pag mayroong fellowship. Kung bakit naiisip mo pa yung bahay mo. Kung bakit naiisip mo pa yung mga bagay na siguro yun ang mas higit na mahalaga sa'yo. Ang mahalaga sa bride, yung kanyang pag-uwi, yung fellowship with God. Ano ba ginagawa natin dito? Yun ang purpose natin eh. Yun ang only purpose natin is to go home. Diba? Kaya pag nandun tayo sa isang sama-samang ganyan, huwag nating sayangin. Oo. Nagagalak tayo, mga kapatid. Yun ngang si Sister Let. Na-experience niya kagabi. Talagang ayaw niya na rin umuwi. Kagabi lang niya napagpuyatan, mga kapatid, kasama yung mga kapatid, kwentuhan sila, nag-e-enjoy sila. Kaya lang talagang tumutunog yung phone ng yung apo mo, natawag siyempre. Di ba, mga kapatid? Pero mga kapatid, talagang ayaw mo nang pakawalan yung fellowship na yun. Ayaw mo nang pakawalan yung lahat ng binibigay ng Panginoon, mga kapatid. Because this is the tribute, mga kapatid. Ito yung preview, mga kapatid. Rather, ay pinapakita sa atin. One day, totaling wala ka ng ibang iisipin. Totaling mapupura na sa'yo, mga kapatid, yung nandiyan sa paligid mo. Nandun ka na lang sa fellowship with God. No? So, but the book of Revelation, ito iba. Yung book of Acts is a continuation, no? Christ is in the true church is the continuation of the book of Acts. But the book of Revelation shows how that Antichrist spirit would come into the church and defile it. So habang nagko-continue, mga kapatid, yung book of Acts, no? Tayo, habang kinukontinue natin yung pauwi, si Satanas naman, hindi siya papayag, mga kapatid. Pupunta rin siya doon sa church. Gusto niya rin sirain ito, i-defile ito, which is palagi niyang ginagawa. Kaya magugulat ka sa iba, talagang ang tagal-tagal sa mensahe, no? Hindi talaga patagalan pala. Oo. Bago ka lang sa mensahe, pero nakita mo, matindi. Diba? Yung iba talagang nag-aaway-away sa patagalan sa mensahe, mga kapatid. Samantalang the same tactics ang ginawa ni Satanas. Supposed to be, nakita na sa panahon nating ito. Kagaya ng kung paano natin itong nakita. Di ba, mga kapatid? Yung iba nakita lang nila na yung church today, Christ in church today is a continuation of the book of Acts. Yun lang nakita nila. Hindi nila nakita yung the same spirit, Antichrist, would come in the church to defile it, mga kapatid. No? Hindi nila napansin yun, mga kapatid. Na sila pala mismo ang gumagawa niyo. Sila pala yung, di ba? Ano bang ginawa ni Satan nun? Kontrahin niya yung word made flesh. Kontrahin niya yung word made flesh at talagang hindi ka, paano ka magiging Diyos anak ka ni, di ba? Ni Jose. Karpintero kayo. Yung pinagawa kong lamesa, ayun si Rana. Kukontrahin. Ngayon din, ganun din, mga kapatid. Paano kayo naging co-equal sa Panginoon? Hindi mo nga kaya magpagaling. Yung nilay hands mo, hanggang ngayon nakaratay dun. Di ba? Nilay hands mo yun. May lagnat lang. Paano ka magiging co-equal sa Panginoon? May lagnat. Nilay hands mo. Ayun, ikikremate na. Diba? Talagang grabe, mga kapatid. Di ba? Anong ginagawa? Yung the same spirit ni Satanas
nandoon sa mga nagpapanggap na nakita nila ang mensahe. Ikaw, mga kapatid, mapalad tayo, hindi mo lang nakita ang mensahe. Ikaw yung mensahe. Ikaw yung pinanahanan ng mensahe. At ikaw naghahayag nito ngayon. Diba? And Satan, mga kapatid, would like to defile it, making it lukewarm. Ano yung lukewarm? Maligamgam. Kakanta ka ngayon. Yun. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Pareho lang, di ba? Yung kakanta ka ng, I see the word made flesh again. Pero pag nakita mo yung flesh, hindi pala. I see the word made flesh again. Hindi pala. Sala sa init, sala sa lamig. Lukewarm. Diba? At yung pagka-lukewarm niya, gusto niya ihawa sa iba. Diba? Mainit ka, mainit, kumukulong tubig, ilagay mo sa malamig na tubig. Diba? Maglulukewarm. Kaya tayo mga kapatid, huwag nating i-quench yung fire na yan. Sa pamamagitan lang yung sariling kaisipan, mga kapatid. Yung pakikinig mo sa dinidikta ni Satanas. Diba? Aba, kanina lang masakit yung balakang ko Bakit ngayon tuhod na? Wag ganun. Lugi ka dun. Diba? O, kinakailangan i-enjoy mo, Lord. Diba? Lord, wala ka bang kapangyarihan na nasa akin ngayon? Aba, diba? Sabi mo, let us go unto perfection. Merong perfect ba na hindi ko kayang paglabanan itong mga ito? Itinapos mo na nga ito? Diba? The good thing to do, Lord, bahala ka na. I give it all to you. I give it all to you. Sapagkat yung power mo ay ibinigay mo sa akin. Only thing I need to do is to recognize everything that you have done. No? Is to put myself on the healing ground. Ikaw ba, papapiliin ka? Saan mo gusto? Di ba? Naglalaro yung mga bata dyan. Langit, lupa, imperno. Langit, lupa, imperno. Papiliin mo, saan nila pumunta? Saan nila gusto pumunta? Sa langit, di ba? O, di ba? Ikaw, mas higit yung kaalam mo sa salita. Yung maturity, ikaw Di ba? Ikaw yung fulfillment lahat ng kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Tapos pipiliin mo may sakit ka. Hindi. Kaya salamat sa patutuong pinapakita at binibigay sa atin ng Panginoon. Binibigyan niya tayo ng example, pinapakita niya sa atin yung ano yung nandun. Yung kagalakan mo na hindi pwedeng i-explika ng alpabetong Pilipino. Di ba? Na walang alphabet na makakapag-explain ano tong mararamdaman. Aba mga kapatid, kaya masayang Sister Abby nakita niya yung mga kapatiran natin na nauna na. Bakit niya nakita? Kasi nandyan na sila. Papalik na sila. Oo. Kulang na lang sabihin, sinicheer siya, konti na lang yan, Sister Abby. Konting tiis na lang. Diba yung narinig natin, konting tulog na lang. Hindi na tayo kailanman matutulog. Diba? Konting tiis na lang at wala ka lang mararamdaman ganyan. Hallelujah. Konting tiis na lang. So mga kapatid, konting tiis na lang. Ano man nararamdaman natin? Ano mang hatid ng makamundong buhay na to? Lakaran mo. Diba? Kagaya ng mga dinadaanan nating, lalo na sa Bataan, mga kapatid. Malalaman mong nasa Bataan ka na pag lubak-lubak ng daan. Ha? 3 araw lang yun. Good for 3 days. Siyempre, babadgetan. Babadgetan ng, halimbawa, 100 million. O, ibibigay niya dun sa kontraktor,
50 million. Yung contractor, kukuha ng subcontractor, 25 million. Aba, yung subcontractor, ipapa-subcontractor niya pa, 10 million. Tapos isusweldo niya doon sa mga nagtatrabaho, 500 per day. Ano sa tingin mo magiging resulta? Diba? Yung semento nila mas matabang pa sa kape. Kaya doon pag umambon lang talagang butas-butas eh. Oo mga kapatid, totoo yan. Oo, totoo yan. Totoo yan. At ang maganda pa, yung mga matitibay, ginigiba nila yun. Napakagandang daan. Tanong mo kay Sister Grace, mismo doon sa tapat nila, ang ganda ng daan. Pinagawa pa ni Marcos matibay. Giniba. Oo. Budget. Grabe. Budget. Op. Yes. Tignan mo. How that the Antichrist spirit would come into the church and defile it, making it lukewarm, formal, and powerless. Salamat sa Panginoon. Nang buksan niya ito sa bride, wala na siyang magagawa upang gawing powerless ang church. Sapagkat yung power, mga kapatid, siya, nasa kanya, sa kanyang pag-upo sa church at pakikinig ng salita ng Panginoon, natutupad ang lahat ng kapangyarihan ng Panginoon. Sa isip niya lang yan, ha? Sa pamamagitan ng claiming niya at sa kanyang pananampalataya, mga kapatid, natatrabaho ng Panginoon lahat ng kanyang gustong gawin. Diba? Hallelujah! So, how do you become powerless? Pag sinundan mo yung gustong gawin ni Satanas. Pag sinundan mo yung dikta niya sa'yo. Sabihin niya sa'yo, tingnan mo nga, ipikit mo na lang mata mo, matulog ka na lang, paulit-ulit lang naman yung sinasabi. O, di ba? Ang power mo lang nun, kilikili power. Powerless ka na sa salita. Diba? You know? Sabi, magaling ka na. Tignan mo. Mga kapatid, hindi na uso sa bride yan. The bride knows now who she is. Kahit sino pang iharap mo sa bride, mga kapatid. Oo. Kahit iharap niya sa'yo yung 60 years na sa mensahe, mapipikon sa'yo. Bakit? Bakit siya mapipikon sa'yo? Ikaw yung word eh. Kapag ang dala-dala niya, lisya sa word, mapipikon lang yun. Kasi gusto niya itanim sa'yo kung ano yung hindi ikaw. Di ba? Ikaw si Alice in Wonderland. Lahat ng kapangyarihan ng Diyos nasa iyo. Tapos si Satanas lalapitan ka, alam mo, hindi ikaw si Alice in Wonderland. Ikaw si Alice in Wonderful Tonight. By Eric Clapton. Alam mong hindi ikaw yun. Di ba? Isang gabi lang, Wonderful Tonight lang eh. Alam mong hindi ikaw yun eh. Pero isasaksak niya, mga kapatid. I-explain niya yung sarili mo away from you. But no, the bride knows who she is. Di ba, mga kapatid? Tatawanan mo na lang. Pag sinalita mo yung totoong salita, mapipikon na yun. Oo, mga kapatid. Kasi hanggang, mababasa nyo sa FB naman eh. Yung salita niya ngayon, kukontrahin niya bukas. Di ba? O, yung ilalatag niya ngayon, itutupi niya bukas. Oo. Bakit? Wala na siyang pagkukunan, mga kapatid. Yung bago sa kanya, luma na sa'yo. Matagal mo nang pinagpestahan at nabuhay na sa'yo. Di ba? Saan ka nakakita gusto niyang ituwid ang propeta? Oh. Yun ang mga tao na hindi nakakita ng pagkakasalansan ng Diyos sa kanyang salita. Di ba? Ano ba ang mensahe? Tinapon niya para sa lahat. Di ba? Tinapon niya para sa lahat. Tapos sasalain. Yung mga walang laman, lilipad doon sa, pag nagtatahip ka ng palay, di ba, anang bigas? Yung walang laman na ipa, lilipa rin ng hangin yun. Punta doon.
At matitira lang talaga yung talagang may laman at nandoon. Kaya salamat sa Panginoon mga kapatid, nung ibuhos niyang lahat ng ito, hindi mo naman gusto eh. Wala ka namang, basta ang, lagi kong sinasabi, basta ang gusto lang natin, alam lang natin, bride tayo. That's all. Di ba? Hindi natin alam yung pagka-bride pala, napakarami palang laman na isiningit ng Panginoon dyan, na sukat mong ikagalak upang sa iyong pag-alis ay madala mo sa panahong ito. Kaya ang nagre-rejoice eh. Binuksan sa iyo ng Panginoon. At nung pagbukas niya ng talatang yan, ng mga lahat ng hiwagang yan, aba, hindi letra ang nakita mo. Sarili mo ngayon ang nakita mo. No? Kaya hindi tayo nag-stay dun sa letter that kill it. Sapagkat ikaw ngayon ang buhay na salita na yun, mga kapatid. Diba? So, Satan's lie will make you powerless. But you, who is the Word, diba? Will give life doon sa lahat ng nakatalaga. It exposes Satan, revealing his works. Expose siya sa iyo ngayon. Diba? Revealing his work. Ano ba yung work niya? Hindi yung nandyan sa mga lasing-lasing dyan, mga adik-adik dyan, o kung ano mga... Hindi yun mga kapatid. Nasa church. Diba? Anong purpose niya? Dayain ka. Dayain niya ba yung Diyos? Pero kung hindi natin nalaman to mga kapatid, nasaan kaya tayo ngayon? Tignan mo. Kung hindi tayo bahagi ng Diyos, isa rin tayo sa matigas na ulo, na may hawak-hawak tayong akala mo ginto, yung pala tanso. Na-scam pala tayo. Kung hindi tayo bahagi ng Panginoon. Pero salamat sa Panginoon mga kapatid. Bago niya ibigay ang problema, may solusyon ka na. Diba? Bago niya ibigay ang kahirapan, kagalakan na yung nasa iyo. Bago niya ibigay ang lahat ng makakapandaya sa tao, nalaman mo, mga kapatid. Nalaman mo. Bago niya harangan ng daan, nakalampas ka na. Diba? At pauwi ka na, mga kapatid. Kaya huwag kang iiyak. Huwag kang iiyak-iyak. Hindi na ito emosyon. Diba? Huwag kang kung ano-anong mga iniisip mong negatibo. Isipin mo ang Diyos. Sasama, sabi kanina, sasama ba ang loob ko sa Diyos? Ako kung minsan dire-diretso ako magsalita mga kapatid, pero walang, I am glad na tayo ay nagkakaintindihan. Yung minsan, ang biro ko nakakasakit. Pero kayo ay matyaga, kayo ay matured, alam niyong biro lang. Diba? Hindi kayo nagtatanim ng emosyon sa akin. Ang bira tong brother John, sasabunutan ko to eh. Walang ganun, di ba? Kasi we enjoy each other. Kasi pag sumama ang loob mo sa akin, sumama ang loob mo sa Diyos. Papaano kung papasamain? Di ba? Aba, mahalin ko yung lahat sa inyo. Kung pwede lang yakapin ko kayo kasi yung Diyos na nasa laman ay nasa harap ko. Tapos tataniman ko ng sama ng loob. It's a shame. Diba? Ibig sabihin, wala kang nakikita, kundi sarili mo. Makasarili ka, in short. Diba? Now, he knows if the people get the true revelation of the true church. The true church, ikaw. Capital, hindi lang yung si lahat. Na? Alam ni Satanas, kapag nakuha mo yung revelation of the true church and what she is, what she stands for, and that she can do the greater works. Grabe, greater works na to, mga kapatid. Kapag nalaman mo kung anong bagay ang nandoon sa salitang bride, kung ano yung kaakibat ng salitang bride, diba? Kapag nalaman mo yan, mga kapatid, Satan will be powerless. Hindi kanya na kaya ngayong buligligin. Maski sakit, mga kapatid, ibigay niya sa'yo. Aba, tinatalikuran mo na lang yan. Ano kung masakit?
Ang mahalaga, magaling ako. Di ba? Ganun ang karakter ng bride. Kasi alam niya kung sino siya. Di ba? So, next. Basahin ko na lang to. So he knows that if the people get the true revelation of the true church and what she is, what she stands for, and that she can do the greater works, she will be an invincible army. Sabi niya, pag nalaman nito ng bride kung sino siya, hindi ko na siya madadaya. Di ba? Pero pinipilit niya pa rin sa pamamagitan nung nagpapanggap na sila rin naman ay mayroong revelation. Kapag mayroong revelation ka, at hindi mo nakita na yung Diyos na sinasamba mo ay nasa harap mo ngayon sa pamamagitan ng bride at gusto mong ituwid ang prophet sa akala mong hindi nakasalansan na mensahe, I tell you, you are Satan incarnated. Oo. Dadayain mo yung bride. Hindi naman siya panahon ng unang Eva. Yung unang Eva, nadaya mo. Kasi sabi mo sa kanya, alam mo ba, Eva, magiging parang Diyos ka. Si Eva, walang alam nun. Hindi niya alam na Diyos siya. Pero dadayain mo ngayon itong bride na to, na when she knows who she is, sasabihin mo sa kanya, alam mo bride, hindi kayo co-equal sa Diyos eh. Tatawanan ka lang ng bride. No? Because she knows now who she is. Diba? If they get a true revelation of the two spirits within the framework of the Christian church, diba? Alam natin kung saan nagtago si Satanas. Nagsalaman din. Nagsalaman din siya. At pilit niyang ipapakita sa iyo na hindi ikaw. Hindi ikaw si Christ. Si Christ isa lang. Hindi niya alam, isa lang tayo. Na pinagputol-putol, mga kapatid, upang ibigay sa tao. This is my flesh. Na pinagputol-putol ko para sa buhay na ibibigay ng Diyos sa inyo. Hindi nakita ni Satanas yun eh. Diba? So salamat sa Panginoon, mga kapatid. We know now who we are. It has been revealed. And everything is settled, mga kapatid. And we are just waiting for that great going away. Shalom. Thank you, Lord. Shalom. Shalom. Praise the Lord. Bigay ko sana kay Brother William eh. Kaso bumaba eh. Ayun pala. Brother William, you have something in your heart? Sige. Konti lang eh. Konti lang, Brother William, no? Sige. Praise the Lord. So, salamat sa Panginoon sa pagpapaalala niya lagi sa atin. Wala pong exempted dito sa patuloy na pagpapaalala ng Panginoon na nang tayo ay ma-new birth, nagkaroon ng dual being, no? Nagkaroon ng dual being na kung saan unti-unti rin pinaunawa ng Panginoon. Kasi nung bago natin nakilala kung sino tayo ay talagang nalublob bilang tao eh. So hindi po basta-basta yung meron ba ayun. Hindi po basta-basta yung proseso na pinagdaanan natin bilang tao. Marami tayong lahat ng realm sinakop ng tao. Di po ba? At yung tao na yon, kung ating sabing ganun, paborito ni Brother Joed,
I cannot brag anything about my first birth. No, yun ang deklarasyon natin, no. So wala talaga siya. Wala talaga siya. So kaya lang lagi kong nababanggit ngayon, no, bilang tayo ay dumaan dito sa ganitong kalagayan. Meron tayong hindi biglaan yan eh. Unti-unti. Parang yung paalala sa atin kanina na yung message nung dumating sa atin, hindi naman kabud ganun natin kagaya ng pinangahawakan natin ngayon eh. 'Di ba? Ang nasa atin lang, kahit na meron tayong sariling binabaka, ang ayaw natin ng fake. Ayaw natin gusto natin yung totoong nakakapagbago. Ayaw natin ng yung fabricated. No, kasi parang bang kahit wala pa tayo dito sa message, parang meron na sa ating kumakausap na parang may hungering na. No? Parang meron na kagad nagtatanong ng ano ba talagang totoo? 'Di ba? Meron nang naghahanap ng katotohanan. Parang hindi ito tunay bagamat ito'y aking natatapakan at aking nahawakan. Parang merong mas real. Hindi mo lang kayang ipaliwanag. Hindi rin biglaan yon, unti-unti binuksan ng Panginoon at ang kagaya ng admonition sa atin kanina, nung narinig natin yung message, hindi rin kabud na, hindi lang pala tayo nag-come out from denomination. Hindi lang pala sapat yung testimony, mali yung dati kong paniniwala. Hindi pala sapat. Nag-uumpisa pa lang pala tayo noon na buksan. No? Kasi nung nasa message ka na, nasabi mo na hindi pala sapat yung sabi mo, ito na talaga, final na. Meron pa palang pagsasalang nagaganap. No? Mas matindi yung salaan na nagaganap. 'Di ba? Kasi tingnan mo sa sorting, madaling mag-sort ng bagay. 'Di ba? Madaling mag-sort ng bagay from sizes, colors, shades, etc. ganyan mga kapatid. Pero pagka konti ng diferensya lalo na sa shades, yung mata pa naman natin 'di ba? Sabi ng science, dahil napapound out nila, ang ability natin to see things talaga which God created, kung ano talaga yung create ng Panginoon, ang porsyento lang na kaya natin ma-appreciate is 0.0035%. Ganun lang porsyento yung nakikita natin. No wonder why napapound out nila na yung mga animal life, sabi nila mas brighter yung color na nakikita nila. Kasi pollen condition nito eh. Ito ang pollen condition. Ang animal wala namang pollen condition, nadamay lang sila eh. Tayo kasi nagkaroon ng sinner soul. Yung laman na ito may tumirang impostor. No? So, kaya nga ngayon mga kapatid, nung na-change na yung inner realm, yung core, mga kapatid, sabing ganun, na-ignite ako doon, na-struck ako doon sinasabi ni Brother Jun kanina, na unti-unti na sa atin binubuksan. Kasi tingnan nyo mga kapatid, sa message, hindi naman biglaan ito eh. Talagang tsinaga tayo ng Panginoon, same message, pero talagang hinayaan muna ng Panginoon na maging malaya tayo. Yung walang nagmamanipula. Ayaw kasi ng Panginoon, hindi talaga makikilos ang Panginoon pag mekos-mekos eh. Mekos-mekos, mix-mix. Hindi makakilos ang Panginoon. Kaya nga, sinabi ng Panginoon, I'm a segregationist. Hindi siya yung pagsasamahin lahat. God is a God of segregation. Something like that, mga kapatid. So, nung na-reveal na sa atin ito, mga kapatid, yung mga dating mga quotes na dinadaanan natin, hindi para bang bagong-bago ngayon. Alam niyo yun, mga kapatid, pag binibreak sa atin, ang tagal mo nang dinaanan yan. Paulit-ulit na nating naririnig yan. Pero pag binrake ngayon ng Panginoon, may kakaibang dating. Ngayon, dahil tayo ay hindi naman tayo para bang panatiko or something like na para bang naka-after do sa mga signs and so on and so forth, mga kapatid. Meron din
Dahil pinakita niya ng Panginoon, obligado din ng Panginoon, ipakita talaga yung realidad ng another realm. Di po ba? Kasi ito na yung parang ganito, hindi 'di ba yung message. Yung message yung ano tayo, hindi naman kabud na na-receive natin co-equal eh. Di naman kabud eh. Mabigat 'yan, mabubulunan ka nun eh. Inunti-unti tayo ng Panginoon. Alam ng Panginoon yung pag ang Panginoon talaga ang nagtakda, swabe talaga. Swabe talaga. So, higit sa lahat mga kapatid ganito, dahil tayo ay meron pa rin finite na kalagayan sa katawan, lalo na sa isip gayon din. Sa isip. Ang nakaka-receive lang talaga ng mga bagay na patungkol sa Diyos, yung real you eh, is the soul, di ba? The soul is there to contact God. The body is to contact the earth. Di po ba? So, ang gusto ng Diyos na ayaw na niyang bumalik sa espiritu na kalagayan, gusto niya na maging tangible eh. Di po ba? Ngayon, naganap yung pagiging tangible niya sa pamamagitan ng indwelling. Di po ba? Nung naganap yung indwelling, diyan na nag-umpisa yung renewing ng mind. Tama po ba? Pero yung flesh may pain, may sickness. Pero yung mind, unti-unti na yan. Unti-unti na yung renewing ng mind, mga kapatid. So since workout na yan, yung flesh din susunod na yan. Unti-unti na yan susunod. Kaya yung mga nakikita ng ibang kapatiran, nakita ni Sister Abby, hindi pa natin masabi kasi kung nakita niya na nag-glorify doon, na body change na tayo, hindi lang siya. Kaso hindi pa, binubuksan pa lang ng Panginoon, hindi naman biglaan talaga eh. Binubuksan na ng Panginoon yung isang dimension sa atin. Actually, hindi naman yan malayo. Di ba? Hindi man malayo. Lagi nga nating mga kapatid, kung bubuksan lang ng Panginoon na lahat sabay-sabay yung mata natin, forward pa. Pero it's real. Naniniwala tayo doon eh. Di po ba? Naniniwala tayo doon. It's a comfort to the body. Comfort niyan sa katawan, mga kapatid, na ang gusto lang iparating ng Panginoon na wag na kayong malungkot. Wala na dapat kalagyan ng kalungkutan. Hindi pwedeng magsama yung kalungkutan at lubos na kagalakan. Totally, yung all of God and none of me, yung all joy and none of worries, talagang dapat na talagang umiksena na yung all joy. Kasi yan ang susi ng body change, exceeding joy. Hindi po ba? So we really are blessed. Unti-unti yan, binubuksan sa atin. Yung message, yung understanding, unti-unti din. Siyempre, susunod din yung mga bagay, yung lahat na ng bagay, susunod dyan, mga kapatid. Eh. Diba? Sino ba yung nagtakda sa atin? Sino ba yung naggiya sa atin na minuno sa atin? Sino ba yung parabang leader-lidera na, dito tayo. Hindi, sunod lang tayo sa Panginoon eh. Amen. Kasi higit sa lahat, ang groom ang talagang nag-ano sa atin, ang talagang special tayong lahat sa groom. Walang mas special, tayong lahat special sa groom. Di po ba? Walang isa man sa atin dito na mas special si sister o kaya si brother. Bakit ako pag ako nagbe-birthday, lilipas lang talaga yung araw. Lilipas na, ang bilis lang araw. Bakit yung isang kapatid 3 beses nag-celebrate? Mas special siya. Wala akong pinariringgan ha. Wala. Walang ganon. Wala tayong pinariringgan. Bakit ako? Lilipas lang. Kulang na lang yung medyo napabayaan ko sinaing, itaob ko, lagyan kong kandila. O, alam niyo na yun. Di ba? Hindi tayo doon tumitingin. Lahat tayo espesyal sa Diyos. Ganun dapat yung trato natin sa sarili natin para hindi tayo, wala nang pagsidlan yung kalungkutan, mga kapatid. Kahit pa alam natin, pagkatapos nitong gawain, magpupunta na naman tayo sa kani-kaniyang tahanan, makikita naman natin, dapat, di ba sa claiming lang, grabing kagaanan na, samantalang dati, di ba, sasakit lang yung kuko, pupunta, mas masama sa impyerno. Di ba? Dati ganun yung mga paalala natin di ba? Pinagdaanan natin, mas masama ang kalagayan sa impyerno kaysa yan, ingron lang yan. Pero ngayon mga kapatid, di ba ang saya?
Ang saya mga kapatid. Ngayon, hindi rin maalis yung ating, yung talagang, hindi, balanse tayo eh. Balanse tayo. Hindi rin tayo hindi tayo natutuwa, pero hindi rin tayo lugmok sa kalungkutan kung hindi natin sila makita dyan. Pero kung ibigay sila ng Panginoon dyan, uupo, makikinig, mag-i-enjoy din, so be it. Yun yung lagi nating declaration. Kasi isa yan sa pinakita ng manifestation ng third pull eh. Ang daming pwedeng hilingin ni Sister Hattie Wright. Pwede yung magulang niyang may karamdaman, kapatid niya, talagang bankrupt siya, zero balance siya, broke talaga siya mga kapatid. Pero ang hiniling niya, gusto niya nang makita yung kaligtasan ng anak niya. Hindi niya sinabing gusto kong maligtas, gusto ko nang makita ang kaligtasan ng aking anak. Hindi maligtas na yung aking anak. Di ba? Same spirit na kay David na restore to me the joy, not the salvation, but the joy of salvation. Di po ba mga kapatid? But anyhow, God knows talaga lahat yan. Kaya tayo balanse mga kapatid. No, hindi na tayo nangangamba. Pero nandun pa rin yung, ay nako, para bang i-share lang natin. Kasi talagang may consequences sa buhay eh. Diba? Kung talagang alam na natin kasi pinagdaanan natin, ay alam na natin kapag kung ano yung kilos nila, ay alam mo na yan kung ano yung kainat na. Tapos nandun ka lagi para magpaalala. Hindi naman aksidente na nilagay ka ng Panginoon sa pamilya na yan. At sinasabi natin sila ang tunay na believer. Kasi kahit anong nang tinry nila sa buhay nila, pagka yung last source na nila, wala na akong itry. Yung sinabi na ng kapatid ko, yung sinabi, hindi nila alam, yung Panginoon na yung sinusunod nila. Not knowingly. Ito na yung gawin ko. Hiyang-hiya sila sa sarili nila. Ang tagal-tagal niya nang sinasabi sa akin. Yun naman pala, yun lang ang mag-work. Puro pride kasi ako. Yun na yun. Nagpupuri na sila sa Panginoon, not knowingly. Right? Di ba? Kasi ang dami-daming walang problema, ang daming hindi sakit sa ulo, madaming mga ganun. Pero hindi sila inano ng Panginoon, nilingon eh. Mapapalad sila na talagang minamahal ng Diyos. Di po ba? Di ba kasi wala eh. Doon lang talaga sila uuwi lagi. Kaya grabe mga kapatid. Ito mga kapatid, ay sa totoo lang mga kapatid, ay grabe. Itong naghihintay sa atin. Di ba? Di ba makikilala na natin kung sino talaga tayo in yung talagang totality ng realization. Di ba itong mga pinag-uusapan natin, itong mga pinagsisharean natin sa yung encouragement natin na konti na lang. Di ba? Konting paghihintay na lang. Sa konting paghihintay na yun, grabing naman kagalakan ay binubuhos ng Panginoon. Di ba? Grabing kagalakan ang binubuhos ng Panginoon. So, instead na mag-focus ka dun sa grabe yung patutuo kanina, dati pag-family sa financial, sa health, diba, sa family, isa-isa yon. Ngayon, sabay-sabay na ibinubuhos mga kapatid. Gusto lang tapatan ni Satanas, hindi naman niya kayang tapatan. Yung blessings na nire-receive mo dito sa pagpapala ng Panginoon. Gusto niya lagi makipag-compete ni Satanas eh. But talagang wala siyang gagawa kasi he's already defeated enemy. 'Di ba? Talagang kumakahol siya sa wrong tree talaga mga kapatid. Ikaw naman, masayang-masaya ka lang dito naglilingkod. Di po ba? Oh, hallelujah. Pagka mayroon tayong naramdaman, tingnan nyo, pag may naramdaman tayo na konting worries, kalungkutan, o kaya naman yung parabang subok na natin yan mga kapatid. Halimbawa, meron tayong pangangailangan, ang bilis kumilos ng Diyos. Ang bilis talaga mga kapatid. Pag meron tayong ganito, natatakot tayo kasi baka gupuin tayong karamdaman, baka ganyan-ganyan. Ang bilis kumilos ng Panginoon mga kapatid. At anong idudulot sa atin? Kagalakan lang. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord talaga. Wala ka na mabanggit kundi salamat Lord. Thank you Lord, thank you Lord. Wala ka na mabanggit kundi thank you Lord, praise the Lord. Di ba mga kapatid, wala ka ng kwenta, hindi ka na nagkukwenta ng panahon, ng effort, ng lakas, etc. Lahat sa Diyos lahat talaga kasi unlimited siya. Di po ba mga kapatid, itong lang yung mga gawain natin, halos hindi na tayo maghiwalay eh. Di po ba? And yet we're still excited about what the Lord is going to break for us mga kapatid because we know yun na lang yung natitira, kagalakan, puro kagalakan na lang yung natitira ibinigay sa atin ng Panginoon mga kapatid.
So, hallelujah. We really are blessed, mga kapatid. At balikan ko lang yung kaninang scripture na binasa ni Brother June sa 1 Peter. 1 Peter, first chapter, starting 3rd verse hanggang 5th. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa. 'Di ba? Dati pag tinignan natin 'yan, mga kapatid, para bang Lord, salamat sa habag mo. Yung pala meron pala siyang pinatutungkulan. Ganun ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Nakikita niyo, mga kapatid, yung difference, yung kaibahan ng appreciation sa binibigay ng Panginoon. Kagaya ng breaking ni Brother William na all things work together for good, application para sa iba-ibang application, mga kapatid. Sabi niya, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo. 'Di ba? Sino lang ba ang ipinapanganak ng muli? Diyos lang. Ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay. Present tense yan. Pagkabuhay muli ni Kristo sa mga patay. Di po ba, mga kapatid, sa isang manang di nasisira, the hidden manna na hindi nasisira. Sino ba yon? Walang iba, mga kapatid, walang iba kundi bride. Bride yan, mga kapatid. At walang dungis. Spotless. Without wrinkle. Hallelujah. Virtuous. Walang dungis. At hindi kumukupas. Grabe yung mga description kahapon. No? Sabing gano'n ng apo ni Sister Alice, mula nang ipanganak ako, ganyan ka pa rin hanggang ngayon. Pero mo nakikita niya na yung lola niya pag ano na kagad. Ganyan na yung pagkakilala niya sa lola niya. Matinding description yun. Ganyan po ang bride. Di ba, mga kapatid? It's just wrinkles. Pero hindi ka kumupas sa harap ng Diyos. Sapagkat ikaw ang kanyang salitang naging laman. Di po ba, mga kapatid? Pag nagreklamo siya dyan, para siya nagreklamo sa kanyang sarili. Kaya kabaliktaran, wala siyang ginawa kundi itaas yung kanyang salita sa level ng manifestation sa presenting kalagayan. Dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Kung alam nyo lang, para sa inyo inilaan ito, mga kapatid, nasa kapangyarihan ng Diyos ay iningatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas. Misrevelation. Sino ba yung misrevelation? Walang iba kundi yung bride. Na galit si Satanas, mga kapatid. Na kapangyarihan ng Diyos na iningatan sa pamamagitan ng pananampalataya. Faith is a revelation. She is the revelation. Sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa panahong ito. Di ba, mga kapatid? Kaya binibigay ko na kay brother. Bahala ka na sa natitirang oras, brother. Bless po sa ating lahat. Shalom, bride. Na-struck ako sa mga patuto kanina, talagang sadyang nagbibigay kagalakan sa katawan. Yung mga testimony ng victory, testimony ng pagwawagi, testimony ng kagalakan. Talagang nakaka-inspire. At talagang nagbibigay kalakasan sa katawan. At gusto ko lang din mag-share sa puso ko. Nakaka-inspire talaga yung mga testimony ng mga kapatid, ng testimony ng pagtatagumpay, kalakasan, testimony ng kagalakan. Ganun naman tayo eh. Pinapatunayan ng Diyos sa atin na siya ay buhay. Tayo ang totoong witness
na totoo ang Panginoon. At yan ang pinapatunay dito sa'yo mismo, personally, individually, nagdidil ng Panginoon. At pinapatunayan yon hindi sa pag-aaralan mo ang Panginoon, hindi sa iintindihin mo ang Panginoon, talagang panunuorin mo lang. Ang Panginoon mismo ang kikilos para patunayan niya sa'yo. Kasi nobya ka niya, part ka niya. Diba? Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. At sabi din doon sa testimony, sino bang makakapag-question sa Panginoon? Diba? Dati, bago tayo na new birth, maraming tanong. Nung hindi pa tayo binubuksan ng Panginoon, talagang maraming tanong. Meron din sa scriptures, marami rin tanong na questionin mo ba ang Panginoon? Nung meron sa scriptures na si David may best friend siya, si Jonathan. Alam naman natin ang gumawa lang ng kasalanan sa kanya si Saul, yung hari. Pero ang revenge ng Panginoon, patay, pati best friend niya. May ginawa bang kasalanan si Jonathan kay David? Wala. Pero ang revenge ng Panginoon talagang no mercy. Pati si Jonathan, wala, patay. Kaya questionin mo ba ang Panginoon? Si David hindi nang question. Bakit si Jonathan nawala? Best friend, wala namang ginawang mali sa akin. Wala namang ginawang kasalanan. Pero damay siya. No question. Di ba, mga kapatid? At makita rin natin si Cain. Di ba? Kahit pinatay niya si Abel, sumagot-sagot pa sa Panginoon. Nung umalis siya, binigyan pa siya ng mark of protection. Tatanong mo ba sa Panginoon, mamamatay tao to, alam mo yung tatay nito, serpente. Bakit pinotektahan mo, binigyan mo ng mark of protection? At sino mang gumalaw dyan, 7-fold ang ganti. Kaya questionin mo ba ang Panginoon? No. Di ba? Sa langit, na si Lucifer, natalo na siya ni Archangel Michael. In just a snap, kaya siyang annihilate ng Panginoon, diretso sa lake of fire. Pero hindi siya inalis. Bagkus nagtuloy-tuloy ang laban dito. Magka-question ka ba sa Panginoon? Lord, bakit tinayaan mo pa si Lucifer nandito sa garden? Pinapasok mo pa sa Garden of Eden. Di ba? Kaya-questionin mo ba ang Panginoon? Hindi. No question, mga kapatid. Si Judas, di ba? Alam ng Panginoon na hanggang sa huli-huli, 12, Judas pang isa. Bakit hindi na lang niya paalisin? Hindi, mga kapatid. Hinayaan niya. Kaya questionin mo ba ang Panginoon? Bakit ang tindi mo, Satanas? Ang tindi mo kumapit? Di ba? Pero makikita natin dito, may dakilang plano ang Panginoon. May purpose ang Panginoon. At makikita din natin yun sa buhay natin bago tayo na new birth. May dakilang plano, may purpose ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ngayon, na-struck din ako nung last Sunday. Sinundo ako ni na Brother Eric nang naglaro kami ng Jenga. Sinundo ako. Along the way, papunta dun sa Villa, may nakapag-sharing ako si Brother Eric, si Brother Joed. Pero nagsasalita si Brother Eric, kasakausap niya si Brother Joed. Na-open niya yung God allowed. Na-struck ako kasi totoo talaga ang sinabi ni Brother Eric na may tamang application ng God allowed. Gusto ko bang dagdagan niya na nakita na ng Diyos. May tamang application na nakita na ng Diyos, God allowed. Ang nasabi kasi ni Brother Eric doon na kumakain ka ng matataba, na high blood ka, God allowed ba yun? Nakita na ba ng Diyos? Dinesisyon mong kumain ng mataba na high blood ka, di ba? Kumain ka ng matamis.
nagkaroon ka ng diabetes. Tapos sasabihin mo, God allowed, nakita na ng Diyos. May tamang application yun, di ba mga kapatid, na dito natin sasabihin na may tamang application yun, God allowed, nakita ng Diyos, before new birth, saka after new birth. Before new birth, God allowed, itong old soul natin, nananahan dito sa laman na to. Pero nung binuksan ka na ng Panginoon, na new birth ka na, iba na ang application ng God allowed. Iba na ang application niyan, mga kapatid. Iba yan ang application na nakita ng Diyos. At hindi mahahawakan, matatats ni Satanas ang nobya ni Kristo, ang bride. Hindi siya makaka-score. Di ba? Nakita natin si Job sa may new birth na kahit wala namang kasalanan si Job, pero pinahintulutan. Si Satanas mismo ang lumapit kay Job. Di ba? Sabi niya, si Job napaka masigasig lang sa iyo dahil nasa kanya na lahat, di ba? Nakiscore ba sa Satanas? Never. Sa lahat ng minungkahi niya, hindi nakiscore si Satanas kay Job. And greater than Job is here. Sino yon? Dumating 2,000 years ago, si Lord Jesus Christ. Ngayon, ang bride. Di ba? Dumating si Lord Jesus Christ. Pumunta siya sa wilderness, led by the Spirit. Tapos para i-tempt siya ni Satanas for 40 days. Di ba? Nakascore ba si Satanas? Hindi. Tinry niya lahat-lahat. Alam niya yung authority, alam niya yung power. Kung titignan natin sa scripture dati, meron bang sinabihan sa Satanas na itong bato gawin mong bread? Alam niya yung kapangyarihan. Pero nakascore ba? Hindi. Di ba? Ganyan gawin mo. Alam niya yung authority and power. Nakascore ba? Hindi. Diba? Alam niya, sabi ng Diyos, lumugar ka sa likod ko, Satanas. Ngayon si Satanas, nasa likod lang lagi ng Diyos. Nasa likod lang natin siya lagi. At ngayon si Satanas dito sa message, sumunod din siya. Kapasok niya sa message, nakalabas na tayo. Mga kapatid. Kahit anong sunod niya, nakalabas na tayo. Siya nasa loob na ng message, pero nakalabas na tayo. Inilabas na tayo sa denomination, sa sistema, sa tradisyon. At nandun si Satanas, nasa likod lang. Pero tayo nakalabas na. Salamat sa Panginoon, hindi talaga siya makasunod. At hindi niya to makikita. Ang tamang application ngayon, kasi hindi natin pwedeng gawing lisensya ang God allowed at nakita na ng Diyos yan. Hindi natin pwedeng gawing lisensya yan, mga kapatid, na alam natin, you know better than that. You have clear understanding, you have a knowledge na in the first place, nasa puso mo ang lahat, may control tower ka, na bibigay sa iyo ang mga bagay-bagay. Hindi naman bibigay sa iyo ng Diyos kung walang solusyon eh. Nauna na yung solusyon bago dumating ang problema. Kaya salamat sa Panginoon dahil hindi niya tayo pinabayaan, hindi niya tayo iniwan, at patuloy ang pagpapatunay niya sa atin sa buhay natin, at tayo ay tunay na saksi na alam natin na buhay ang Panginoon. Patuloy lang ang kagalakan, patuloy lang ang pagtatagumpay, testimony ng pagtatagumpay, patuloy lang, at nandito tayo, alam natin, ready na tayo sa pag-alis, at kinukumpleto na lang ang the rest of the bodies. Sabi nga, isa lang ang kailangan mong revelation ngayon. Hindi mo naman kailangan i-master ang church ages, hindi mo naman kailangan alamin lahat, di ba, na revelation. Isa lang ang kailangan, malaman mo kung ano ang posisyon mo. Di ba?
At ang last predestinated seed, malaman niya lang ang kanyang posisyon, makatayo siya, ready siya para umuwi. Shalom, bride. Praise God, no? Ang Diyos, pag nangusap talagang personal, gustong ikaw, kausapin ka niya. Gaya ni yung Love Laodicea, dapat alamin mo, ano ka ba, mainit o malamig? Kasi gusto ng Diyos na kung mainit ka, kung malamig ka. Kasi yung malamig, baka mayroong pan-chance yun eh. Pero yung maligamgam, delikado ka. Mas delikado yung maligamgam. Kasi yung malamig, minsan yung mga nandyan sa tabi-tabi, baka nakasumpong ng biyaya. Eh yung maligamgam, hindi mo alam kung sa Diyos ba, wala. Hindi pwede, isusuka ka niya. Ayan ang gusto niyang malaman. Pero tayo naman, alam natin kung sino tayo. Sabi nga ni Brother Jun, si Satan, always yung tactic parehas. Nagkokot, tapos pwede niyang i-apply sa iyo na ganito, para ilalagay ka sa maligamgam. Pero hindi. Pero ang Diyos gusto niya sa atin ay hindi maligamgam. Ang gusto ng Diyos, let the mind of Christ be in you. Dapat hindi maligamgam. Tayuan mo kung sino ka. Si Lord Jesus Christ, tinayo niya kung sino siya. It is written. Identify siya dun. Tinayuan niya. Kaya it is written. Tayuan mo kung sino ka. Word bride. Written epistle. Kaya sometimes kumisan yung allowed o kaya kumisan sa buhay natin may mga nangyayari. Bagamat kumisan sa mga church history o sino man. Maging sa buhay natin. Mangungusap ang Diyos eh. Pero gaya ng sinabi ni Brother Eric, hindi naman outright nandito ka na. Ganito ka-reveal. Kasi dumaan tayo, 2010 and then nabuksan. Hindi naman biglaan yan eh. Pero ang Diyos, abang i-workout ka niya, papunta ka sa perfection, may inaalis siya dyan. Anong gusto ng Diyos? Let the mind of Christ be in you. Alisin ang katwiran. Alisin ang pamamaraan. Kaya talagang ikaw din, by experience, ikaw mismo, alam mo, noon may dami mong katwiran, pero nawala. Personally, ikaw alam mo. Pero noon, ang daming katwiran, pero ngayon wala. Kaya, kasi yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto niyang Diyos, let the mind of Christ be in you. Isa lang po, tignan natin yung mind. Sinasabi niya. As I thought, sabi niya rito sa paragraph 34. Tignan natin bakit, Ang tao, alam naman niya nag-work ang Panginoon, Pero kuminsan sumisingit pa rin yung way ng tao. Pero alam na niya nag-work ng Panginoon. Just like Moses, dito sabi niya. Sa 34. Moses begin to think on his way. Sa kanyang way. Way. On his way. Ano mang way yun? Way ng taong man yun, No, way. How that he went up in his own schooling and training. Alam niya. Kasi hindi basta-basta si Moises second pero na siya. Successor pero na siya. Training sa military, training sa business, training sa chemistry, lahat-lahat. Sabi niya, how that he went up on his own schooling and training. And he know there was a call of God on his life. Pero alam niya, mayroong call sa kanyang buhay. Pero alam din niya na mayroon siyang ganun na dinaanan. Alam niya, is a deliverer. Moses is a deliverer. Yan ang calling niya. And he know there was a call on his life, but he had to try to work it out his own way. Ganun pa rin,
but he had to try to work it out his own way. Tapos, kay Moises yan. Si Moises, na-speak, nakakausap yung Diyos. Nasaksiyan niya. Pero, meron pa rin way, no? Na lumulusot, no? Na-try may mga ways. Tapos, dinali niya dito sa mga preacher. Many of us preacher get in that trouble. Trouble kasi sila eh. Kasi, kung minsan kasi, meron sinisingit eh. Merong way eh. A call of God in our life and then go up and get schooling. Then go up and get schooling. Tell us that the days of miracle are past. Ayun ang nangyayari sa mga tumatayo eh. And there's no such a thing as the baptism of the Holy Spirit. Tatayo ka, ganyan. It's a responsibility. May responsibility ka. Then was the days gone by? God let you think on your ways? That thing God wrote, that word still lives and hold you responsible. Hindi nagkulang ang Diyos. Hindi nagkulang. And then, pipilit mo pa yung way. Kaya let the mind of Christ. Kaya sabi niya, it's wrong. God's infinite, and when He speak, it's got to be perfect. Wala nang alternate. He cannot change. We cannot alternate God's word. Huwag na tayong mag-iba. Let the mind of Christ. Let the mind of Christ be in you. Then you'll think, He thinks. Anong nasa think mo? Yun ang think niya. So, magpatianod tayo. Kung anong think ng Panginoong Yesus nang nasa laman siya, ginampanan lang niya. Thy will be done, Father. Tayo ngayon, the mind of Christ nasa atin, Thy will be done, Father. What is that? Thy will be done, Father. The plan of redemption. Yung ginagampanan natin dito, Thy will be done, Father. Puri ng Panginoon, no? Talagang iba ang Panginoon, no? Hindi yung ating way, hindi yung ating think. Let the mind of Christ. Anong mind? To do the will. Yun lang. Wala namang ginawa. Hindi ko gagawin ito, maliban. Pero sa atin kasi, pagdating sa Diyos, anuman, lalong-lalong tignan natin yung ministry. Kasi yung ministry, ang lawak. May ministry ang Father, ang Son, at ang Holy Ghost. Ginagampanan yan dahil dahil sa ministry yon, ginagampanan yung plan of redemption. Pero pag natapos na yan, uwi na tayo. Maski yung Son ministry, wala na. Ano pang gagawin ng santo na itutulog? Dito niya ginagawa. Bakit? Ngayon, ang ministry ngayon, ano? Son of Man. God in flesh. Ministry ng bride yan. At meron pang ministry na gaganapin, yung hinahangad ng mga Jew. Gusto nilang makita yung kanilang Messiah, Son of David. Yung palang Messiah nyo, merong queen. Ayan, tutuparin yun. Pero pagdating doon, the King of King, yung King of Peace, King of Salem, God, tabernacle in man. Yun na po yun. Kaya, doon. Sa ngayon, yung ministry natin na marami. Ministry at promises. Kung makita natin yun, maraming inanggad dito ng mga mga saawal. Inanggad dito. Pero tayong nandito. This is a glorious. Yeah. Salamat sa Panginoon na hindi naman mabigat eh. Hindi naman malalim eh. Malaman mo lang kung sino ka eh. Hindi na kailangan mag-schooling ka. Hindi na kailangan magbabad ka. Wala mo lang kung sino ka. At ang mensaheng ito, kaya nga abutin. Kahit walang pinag-aralan. Kahit hindi ka marunong magbasa, sumulat. Dahil walang imposible sa Diyos. Sa totoo lang, kung kargado ka, ibasura mo. Si Moises, binasura niya. Si Saul, binasura niya. And let the mind of Christ, ang diniin niya.
ganyan din sa atin. Tayo lahat tayo tumayo. Salamat sa Diyos, no? Tayo ay, siguro, sabi nga ni Brother Jun, kahit umientra pa yung kalaban, don't entertain. Kahit anong kabigat, don't entertain. Bluff na lang siya. No? Kasi, greater. Kung minsan kasi yung greater, minsan, wag niyong laging ilagay sino yung nasa atin. Yung lagi natin kilalanin, the realize. Kasi kapag hindi, kung minsan kasi si Satan, ang dami niyang ipapasok, kaya ganito. And then, baka makiri the way ka dun. Pero tayuan mo who you are. Satan is powerless. Salamat sa pag-ibig ng Diyos. Sa Fill My Way with Love. Let me walk, blessed Lord, in the way thou hast gone, leading straight to the land above, giving cheer everywhere to the side and alone. Fill my way every day with love. Fill my way every day with love. As I walk with the heavenly door, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Keep me close to the side of my Savior and guide. Let me never in darkness roam. Keep my path before right and my soul satisfied. Fill my way every day with love. Fill my way every day with love. As I walk with a heavenly door, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. And the race will be o'er, and I trouble no more, but abide in my home above. Let me sing, blessed King, all the way to the sun. Fill my way every day with love. Fill my way every day with love. As I walk with your heavenly door, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Amen. Iba po kasi ang love eh. Love conquers all. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ano man ang nangyayari sa atin, dapat nangingibabaw ang pag-ibig.
Yung mga kung ano man may galit o sino man, love. Sa tabi natin, kung mayroon man may galit sa atin, sa mga kapitbahay, love. Love. Tayo love. Huwag natin patulan. Love. Love conquer all. Tayo, wala nang ganun. We're supposed to be dapat we know naman the family of God. Huwag na tayong magkitaan ng ganyan. Kasi ang Diyos, pag tumingin sa atin, wala nga nakikita eh. And then, titingin tayo sa wala. Alisin na natin yun. Pandaraya ni Satanas yun. Ano man ang kalagayan ng brother o sister ang nakasalang, ang magagawa lang natin. Kung wala kang financial, mag-pray mo. Mag-pray mo. Wala kang financial. Pero kung meron, subit. Kaya ang Diyos di nagkulang. Awitin natin ang di na nagkulang, pero mag-pray muna tayo. Aming naman Diyos, salamat po sa iyo, Lord. Tunay, Panginoon, ang bawat fellowship, Lord. Kakaiba po, Panginoon. Inaalis mo lahat ng mga nasa harapan namin, Lord. Ang iyong tagumpay, ang gusto mong ipakita sa amin kung paano ka nagtagumpay, Lord, sa krus ng Kalbaryo. Alam po namin, Lord, na gagawin lahat ni Satanas ang kanyang magagawa, Lord. Uli na siya, Lord. Wala nang magagawa. Dahil never na po mapulang bride, Panginoon. At dalayan po namin, Lord, na let the mind of Christ be in us, Lord. Lord, salamat. Tunay, Panginoon, sa buhay namin, Lord, sa iyo lahat ang kapurian. Sa iyo lahat ang tagumpay, Lord. At ito'y namin natatamo dahil sa iyo, Lord. Sa krus ng Kalbaryo, Lord. Salamat sa victory. Bagamat maraming dumanas sa mga iba-iba na kalagayan. Salamat, Lord. Ganito mo kami iningat, Lord. Gaya po ng isang fragile na babasagin. Ang isang babasagin, kailangan ingatan. Salamat sa Lord. Isang fragile na iningatan mo, Lord. Ayaw mong mabasag. Salamat, Lord, sa iyong ginawa, sa iyong bride. Maraming salamat, Lord. Muli, patuloy kang mangusap, Lord. Ihayag mo, Lord, lahat, Lord. At nang bawat sa amin, Lord, makita namin kung sino kami, ano kami. At tayuan ang aming position bilang bahagi mo, Lord. Lalong-lalo na, Lord, these last days, Lord, na mga pangako mo at gagawin ng bride, Lord. The final voice.